Makalipas ang 5 araw na ibinigay na palugit ng opisina ni Senador Robin Padilla kay Nadia Montenegro para sagutin naman ang mga alegasyon laban sa kanya, dating aktres nagsalita na at naghain na rin ng kanyang resignation letter. Para sa kabuuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report. Isinumite na ngayong araw ng dating aktres na si Nadia Montenegro ang kanyang written explanation at maging resignation letter sa opisina ng Senador Robin Padilla matapos ang pagkadawit niya sa possession issue sa Senado. Sa written explanation, mariing itinanggi ni Montenegro na siya ang tinutukoy na staff ng Senador sa 2 artikulo na lumabas na sinasabing ang nahuli umanong nagmamariwana sa CR ng mga babae. Sa katunayan, nagulat na lang daw siya nang mabasa niya ang incident report na kumalat online kung saan pinangalanan siya ng Office of the Sergeant at Arms na nasa likod nito. Pag-amin niya, gumamit talaga siya ng CR noong araw na iyon, pero taliwas sa kwento na ladies comfort ang ginamit niya. Sa PWD comfort room daw siya pumasok, kaya kung nanggaling sa ladies comfort room ang amoy marijuana ay hindi raw siya ito. Hindi naman naiwasan pa magdamdam ni Montenegro sa kanyang sulat dahil naiharap daw siya agad sa publicity trial, misjudgment, bashing at kahihiyan na naging dahilan naman ng pangungutya sa kanyang mga anak na anak raw sila ng drug addict o di kaya sila mismo ang addict. Kaugnay nga nito, kahit mabigat sa damdamin, napili na raw niyang bumitaw sa pwesto dahil hindi naman dahil sa guilty siya, kundi dahil nire-respeto niya ang Senado at maging si Senador Padilla. Yes, nakita niya na yun. Sabi niya, okay, we cannot do anything. Di tanggapin na lang natin na resignation accepted. Then, pinrepair ko na yung official statement. That's it. Sa ngayon, ayon pa kay Attorney Rudolph Jurado, Chief of Staff ni Padilla, wala pang nababanggit ang senador tungkol sa pagsasailalim ng kanilang opisina sa drug testing. Hindi ko pa natidiscuss sa kanya kasi I was focused so much with this Nadia's incident. Pag ano, we'll inform you kung ano yung ano niya. Samantala, mananatili naman daw na bukas ang kanilang opisina kung sakaling kailanganin ng OSAA ang kanilang tulong para sa investigasyon. Maaalala, matapos pumutok ang isyong ito ay nagsagawa ngayong araw ng drug testing ang opisina ng Senator Mig Zubiri kung saan siya ang mismong unang sumalang dito. Gulat po ako kasi akala ko nangyayari lang po yan sa mga kanto-kanto ng Estados Unidos, sa Thailand, doon po bisita po namin ang aking pamilya, doon sa mga metro area, doon mo naamoy sa mga kanto-kanto na madilim itong marijuanang ito. So sabi ko, pati naman dito sa Senado nagkakaroon ng pot session or kung ano-anong session dito sa Senado. So ako lang nakaka-alarma dahil alam mo, malaking issue itong drug use sa bansa, di ba? Nagkaroon ng war on drugs, nagkaroon ng talagang crackdown on illegal substances. Tapos dito sa Senado, kung saan po tayo lawmaker, baka kami pa magiging lawbreaker. Yung lawmakers maging lawbreakers. So let's lead by example. At kaya ginawa po namin ito na yan. Ngayong araw, tiniyak naman din ni Senate President Cheese Escudero kay Senate Minority Leader Tito Soto na sasailalim sila sa Senado sa mandatory drug test. Inaayos lang daw nila sa ngayon ang polisiya para rito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.